Siyempre, bago natin simulan yan, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At paki-like, paki-share naman po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan. Isang kilalang batikan na artista na malapit kay Marcos Jr. ang umamin na siya ay nagdudroga. At ito mga Banateros, si Marcos Jr. ay napakalaki daw ang takot sa mga Duterte. Siyempre mga Banateros, mga kabiyaya, bago natin to simulan itong vlog na to, itong pag-uusapan natin at kung sino bang artista to. Hindi to si Maricel Soriano, ito ay bago. No? Ito ay bagong pangalan na mukhang madadawit ata dito sa issue ni Marcos Jr. mapatungkol sa pulburon. Diba? Alam naman na natin na mismong kapatid na ni Marcos Jr. ang nagsasabi na itong kanyang kapatid ay gumagamit ng pulburon at siya pa nga mismo ang naglilinis ng mga kalat nito. Naku po mga Banateros, mga kabiyaya, grabe itong mga pag-uusapan natin. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng hero abroad, saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen at sa patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers. So ngayon ay ito nga mga Banateros, ay grabe ho yung krimen na mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Talagang talamak. At kanina lang or kahapon lang ho ay may nag-viral na issue mapatungkol dun sa pulis na naputulan ng kamay dahil dito sa lalaking nagwawala na kanilang nirespondihan. At may mga bali-balita na itong lalaking nagwala na to ay ay gumagamit pala ng pulburon. Alam nyo, sa totoo lang grabe talaga, sobra ng talamak ang pulburon ng droga ngayon sa bansang Pilipinas. Talagang wala nang pakundangan ng mga ang mga gumagamit niyan. Dahil nga diyan mga Banateros ay mas dumami palalo ang krimen sa bansang Pilipinas. Talagang masasabi natin na alam naman na natin na kung bakit lipa na ang krimen na nangyayari ngayon sa Pilipinas, kasi nga mas gumrabe. Talagang hindi lang quadruple kundi talagang halos nasa 10 times na ata ang inilala ng pagkalat ng droga dito sa bansa natin. Kaya mas dihamak na mas dumami ang ang krimen dito sa bansang Pilipinas. Top 1 tsaka top 2 tayo sa buong Asia sa pinakamalalang krimen na nangyayari ngayon sa buong Asia, no? So ganun tayo kagrabe, pero syempre proud pa rin diyan ang mga BBM vlogger kasi syempre nag-top 1 sa wakas, nag-top 1 din tayo sa kauna-unahan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na may pinakamataas na krimen na nangyayari sa bansa natin. At speaking of droga mga Banateros, mga kabiyaya, ito nga, sino kaya itong artista na umamin na ginagamit niyang pagpapapayat? Grabe to Oo, pagpapapayat itong ipinagbabawal na gamot. Grabe, yung iba nagtuturok ng di ba? So yung iba nagja-jogging. Ako, katulad ko ngayon, nagpapapayat ako. So ang ginagawa ko ay nililimitahan ko yung kinakain ko at umiiwas ako sa kanin, kundi tayo ay puro nilagang gulay lang tapos may toppings na pastil o kaya baka na iniluto na, no? So yun lang kinakain natin ngayon. Pero ito, grabe tong artista na to, matindi kasi yung droga ay ginagawa niyang pang diet. Grabe, ang matindi pa dito, may mga katanungan ng mga netizen na kung etong artista na ba to ay nakakasama ba ni Marcos Jr. Nakakasama ba ni Marcos Jr. or malapit ba kay Marcos Jr. Kaya maituturing ba na bakit talamak ang droga ngayon at parang common na lang ngayon ng droga sa bansang Pilipinas. Ito ba ay dahil sa nalaman nila na mismo ang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? At isa pa sa mga napag-uusapan ngayon mga Banateros ay etong mapatungkol kay Noy o kay Ninoy Aquino. Alam niyo nalilito talaga lagi ako sa dalawang yan. Noy, Ninoy, basta yung unang Aquino na ipinapatay daw di umano ng ni Marcos Sr. So ngayon etong mga dilawan at mga kakamping puro todo post ng tuloy ang laban. Ang tanong, ang pinakatanong diyan ay kung tuloy ang laban, sino ang kalaban nyo? 'Di ba? Ang pagkakaalam ng buong bansang Pilipinas, ang nagpapatay kay Aquino ay walang iba kundi si Marcos Sr. So paano nyo itutuloy yung sinasabi nyong tuloy ang laban, sumisisid at humihimod kayo sa tumbong ni Marcos Jr. So parang ang labo, di ba mga Banateros? Parang nakakatawa ata na sabihin nila na tuloy ang laban samantalang yung pumatay sa
ipinaglalaban nila na tao ay ngayon ay kanilang sinusunod, kanilang sinasamba, 'di ba? So nakakatawa lang talaga isipin na ganyan ho ang mindset ng mga dilawan at mga pinklawan ngayon, at todo sigaw pa ng tuloy ang laban samantalang yung nagpapatay kay Aquino di umano ay ang mga Marcos, 'di ba? Walang yan nakakadiri itong mga dilawan na to, no? Hindi, sa totoo lang sila na yung dito sila halos nasira, talagang sirang-sira ang mga dilawan, mga pinklawan dito. Sa totoo lang kung kukwentahin natin or kung pagpapantay-pantayin natin ang mga supporters ng mga loyalista, ng mga dilawan, ng mga kakamping, tapos ang supporters ng mga Duterte, talagang lumagapak na rin. Oo, kahit papaano sa totoo lang, di hamak na mas malakas ang mga dilawan, mga pinklawan dito kay sa mga loyalista. Di hamak na mas marami sila, pero ngayon parang pantay na ata, parang nasa 20% na lang ang mga supporters ng mga dilawan, pinklawan at mga loyalista. Parang sila na lang din sila na lang din yung naniniwala sa kanila ngayon. Pero ang mga Duterte, diba, namamayagpag. Grabe ang mga supporters ng mga Duterte, at malalaman natin yan sa darating na 2028 election. Wag lang mamagitan si Chairman George Garcia. At tayo mga banateros, mga kabiyahe, mapunta tayo dito sa isa sa mga nakakatawang balita ngayong araw. Etong may posibilidad daw na ma-block ang Facebook dito sa bansang Pilipinas. Naku po, kapag nangyari yun, kawawa ang mga trolls, kawawa ang kinabuhi, mawawalan ng income ang mga puking ina. Mawawalan ng income ang mga vlogger ni BBM. Paano ba yan? Naku po, yung mga napundar nyo ng mga kondo sa sakyan ngayon sa pagtanggap nyo ng pera galing sa administrasyon, di umano. Ibebenta nyo na lang yan kasi wala na Diba? Kung ibablock ang Facebook sa Pilipinas, wala na kayong lakas, at pangalawa, wala na kayong income. Talagang parang ang mangyayari yan, mamubulubi na ata kayo, parang pinapabayaan na lang pag ginawa ni Marcos Jr. yan na i-block ang Facebook sa Pilipinas, lalo kayo mawawalan ng supporters niya, lalong mahihina ang survey ng mga politiko nyo, lalong-lalo na si Marcos Jr. kapag na-i-block na yung Facebook sa Pilipinas. Putay na, pati Facebook pinag-iinitan nila no? Di kawawa talaga. Naku po, magiging patay gutom lalo ang magiging mga patay gutom lalo yung mga BBM vlogger pag nawala yung Facebook. Kadalasan pa naman sa mga BBM vlogger sa Facebook sila malakas, kasi nga mga banateros, kaya malakas sila kasi lagi nilang pinagyayabang yan. Nagyahamak daw na mas mataas daw yung mga like, nagyahamak daw na mas mataas yung mga videos, mga views nila kaysa daw sa amin, sa Banateros Brothers, kaysa daw sa mga Duterte vloggers. So alam nyo, ganito kasi yan, yung mga BBM vlogger, di ba, alam naman na natin na may trolls yan sila. So ibig sabihin, alam naman na natin kung ano yung kalakaran sa Facebook. So kung may binabayaran sila ng mga 1 million na account, so kung yung 1 million na account na yun ay nag-share, nag-like doon sa di ba, sa Facebook, kung makikita nyo, sino ba yung mga followers natin dyan na may mga Facebook page or panay upload ng mga video nila sa Facebook, 'di ba? May makikita kayo diyan, may nakalagay diyan na boosting. So kapag binusting mo ang video mo sa Facebook, lalaki, may posibilidad na lumaki ng gusto yung followers at yung like mo at views mo sa Facebook. Yun nga lang, babayaran mo 'yon. Alam naman na natin na kamakailan lang inireveal yan ni Jaime Marcos na may 400 million na pondo para lang sa mga trolls, sa mga pages, sa mga vlogger, para lang magpalaganap ng ka-fake newsan at siraan ng mga Duterte dito sa bansa natin. So kung pinagmamalaki nyo na malaki like nyo at views nyo, okay lang, at least yung mga supporters namin, mga legit na tao yun. No, hindi katulad sa inyo, mga iilan lang naman yung mga legit dyan at lahat naman din yan mga trolls. So kung ibablock ni Marcos Jr., kung ipapablock ang Meta, ang Facebook dito sa bansang Pilipinas, anak ng teteng, mawawalan kayo ng kwarta. Magugutom kayo, balik, basurahan na naman kayo niyan. Lalo na yung kilala ko, lalo na yung dati kong kasama na vlogger, yung malaki yung yung malapad yung ulo, na malapad yung parang dinrawing yung mukha na boses Kike. Puta na, dati nangungupahan lang sa yun, sa hindi ako nang nalait sa squatter area, pero mas masahol pa sa squatter area yung tinitira nun dati. Pero anak ng tete ngayon naka-condominium na, 'di ba? So ganun kalala. Ganun ka kapag naging BBM vlogger ka talagang asenso ang buhay mo. Yung nga lang, yung pera na binibigay sa'yo, pinagsasahod, ay yun nga lang, hindi galing sa mabuti, kundi puro sa kasamaan. So, paano na lang kapag pinakawalan na or binitawan na kayo? So, balik
lungga na kayo sa basurahan. So, kawawa naman. Ako sa inyo, kumbinsihin nyo si Marcos Jr. na wag i-block yung Facebook kasi mawawalan kayo ng income, mawawalan kayo ng mga material na pang propaganda, paninira sa mga Duterte kapag nawala ang Facebook kasi dyan lang din kayo umaasa, di ba? So, may mga nabalitaan tayo na 100 pesos bawat comment sa mga video nila. So, bukod pa dun sa talent fee. Kaya nga, sa totoo lang, hindi ka taka-taka na makabili ng Mustang Mustang ng isang sasakyan na sports car, yung isang BBM vlogger. Kasi nga, bukod sa 100 to 200k per month na ipinapasahod sa kanila, merong pa silang additional talent fee, lalong na yun, katulad na lang hunong sa comment section na nagkakahalaga ng 100 pesos per comment. So, 'di ba? So sobrang laki. So kaya kaya yung iba diyan sobrang yumaman talaga, 'di ba? Yung dating pulubing baklang mukhang bayag, 'di ba? Na nasa condominium na, may kotse, may driver, may bodyguard pa. So grabe yung mga ininlad ng bahay ng buhay nila. Katulad na lang yung dating kasamahan ko na kinukwento ko sa inyo na nasa basurahan lang dati pero ngayon naka-condominium na. Yung isa pa dating kasamahan ko na todo sip-sip sa manugang para lang mabuhay, para may paipakain sa anak. Totoo po 'yun, yung isa sa mga kasamahan ko dating BBM vlogger. Ako hindi naman ako naging BBM vlogger pero naging kasamahan ko siya dati. Okay naman kami dati kaso nga lang yung mga tao nag-iiba yan pag pera na yung pag pera na yung usapan. So dati sumisip-sip lang yan sa sa manugang niya, hindi pala manugang, biyenan, sorry. Sa biyenan niya para lang mabuhay niya yung mga anak niya kasi nga kapag wala na siya sa poder ng biyenan niya, wala siyang may papakain sa pamilya niya. So paano na lang ngayon pag nawala yung Facebook na yan? So nga na. So saan na kayo pupunta niyan? Saan na kayo magpapalaganap ng ka-fake newsan yan? Naku po, kung ako sa inyo, ngayon pa lang magmakaawa na kayo kay Marcos Jr. na wag iburahin yung Facebook na yan dahil mawawalan kayo ng income sa kanya. At ito mga barateros, may ipapanood po ako sa inyong video na kung saan ay isa pong pang-real talk sa mga loyalista. No? Talagang dito, talagang ginisa sila ni tatay. Grabe, alam nyo nung pinapanood ko, tuwang-tuwa ako dito sa matandang to kasi nga siya ay dating loyalista na ngayon ay hindi na rin naniniwala sa pamamalakad ni Marcos Jr. kasi sobra naman na talaga. So ngayon ipapanood ko sa inyo mga banateros at sunod din dyan yung plano ni Marcos Jr. na no election sa darating na 2028. Kaya dapat nating mapanood yan mga banateros dahil grabe ang tindi nitong mga ipapanood ko sa inyo. So dito muna tayo mga banateros, panoorin nyo tong interview kay tatay at dito talagang matutuwa at talagang sinupalpal niya yung mga loyalistang tanga. So ito po, panoorin po natin. Ba't hindi ako naman ng totoo? Huwag natin ito sa pag-buhay tayo. Kasi tayo may alam. Realidad. Nangyayari eh. 60 na lang ako. Mga k***** ng buhay. Huwag na lang buhay. Kaya ito isa sa namin. Bakit na yung sasawa? Ayaw mo yung sumama sa mga agresyon eh. Kung kita yung mga nagsasalita sa umalis. Ang pagkakasyon. Nandubili yung mga kailangan yung patay-patay. Wala naman kung patay yung bulo. Ito lang yung dito yung bulo. Kaya gusto nyo naman ito sa kasi pagsasara talaga. Alam ko sa inyo. Dala kami yung sabi na malalala sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo tayo nagiging mga kailan tayo kami. Kung sa dunya natin eh. Sure mo niya, Ruben Len. Ito tayo yun. Bakit hindi ako nakatusa? Nanganap ko lanis. Nanganap ko sa Torres. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo sa kaya mo. Iyan ang gawin ng pinili mo. Kung hindi mo sa kaya mo, hindi ka. Kaya, totoo, kaya takot sila. Kasi nga, malamang sila ng malala. Magkano yung pinatawag na malayo o na ginastos na malayo sa Sara? 185 billion. Bakit na natin yun? Tingin na kayo sa malayo. Ba't ako nagmumula? Ano wala nga ka eh? Yung isa dito to? Hindi mo alam ang mga nangyayari. Ano nakalagay sa Asian News na kaya? Na mananabi tayo ang nagmula sa mga korap. Hindi lang corruption bigato na gobyerno. Sabihin natin abroad Bumabas sa mga wala hindi makakilala mo na nire lang sabi ko. Lumabas sa totoo yung sabi mo, diyan sa sabi ko para. Sige na yan eh. Kasi hindi mo siya gagawin dahil tayong magbibigay ng dulo ko. Ngayon mo siya sa buhay na alam natin yung tama. Ang tama hindi mo tatama sa iyo eh. Tatama sa ano mo, isa lang mo sabi ko. Ano din natin mo to? Ikaw bibigay, masakit pa pero ko. Hindi mo makakala eh. Hindi bibigay sa iyo. Hindi mo bibigay sa iyo, bibigay na pumunta kayo ng bago, hindi ka nakakilala eh. Hindi ka nakakilala. Kilala kayo naman, kasi hindi ka nakakilala. Partner, hindi ka natin, hindi ka natin. Bakit gusto mo sa mga hindi ka sa ano nyo natin, nakakilala ng video sa ako, hindi ka muna natin sa sango. Ang naman yung mga bangka, wala ka mong ginagawang batas. Okay, ito na, wala ka lang pula. Pero ang mga tao na hindi ba natin ito, hindi. Kakilala na, wala nga kagagalan, yun lang naman sabi ko. Para sa akin, gagawa siguro sa Supreme Court na hindi matuloyan. Kung matuloyan yan, wala lang, ang binabagin ka. Ako lang masa, wala lang. Malakas sa sarap, alam mo rin mo.
Wala ka lang naman ako nag-military nyo. Ang gano'n yung si Edwin. Ikaw Edwin, para maniwala ka sa edad na to, kaya ka balik kay Edwin. Pinangyayari sa mga Edwin, ba't hindi? Wala kayo nangyayari dito siya! Bumalik! Pinagkakaroon ko na siya! Ako lang pinangyayari. Palagi sa amin siya lang. Lalaman nila kayo Edwin. Kaya naman nagdala na to. Nagdala ka. Binabalik naman nagdala. Ito si, ano nito, si Elias. Ano naman mo sasabi nito? Ngayon, ano sabi niyo sa Manila Meeting? Hindi namin kagustuhan, hindi namin, ano nga ako binibigyan na, okay na? Sabi rin hindi doon. Ano lang na tayo, may pala tayo eh. Ba't hindi naman kasi may pala na pala? Ako din yung personality, binibigyan bago sinunod. Yung personality, binibigyan bago naman sana. Alam ko pinipili mo nila. Meron din ako puso, nakalata ka ng bago, may puso na nakakawa. Pero, ewan mo sa inyo. Huwag mo masama nangyari yan. Kasi tao tayo binibigyan mo. Umpisa na natin yung mga nangyay. Bakit yung binarel? Wala ka mga nangyay. Siyempre, gusto natin na nangyay ka. Ito yan, mabagyan na natin yung alam niya. Kaya yung hindi ka nangyay na yan, iklip siya. Ngayon, okay na naman. Paano nagkakala na siya? Lahat yan ang mga kondisyon niya sa mga kondisyon na hindi nila sa para hindi na sila magbusa. Wala na sila nanganagdan. Okay, naman. Ba't hindi natin ito ito? Nakakasira ang hindi nila ito. Kaya naman ang binila, kaya naman ginastos, malala. Maganda pa kayo eh. Kailangan mga bes, meron ang wili, meron ramos, meron nasa, hindi na, hindi pa lang eh. Kung kailangan, makalawa lang. Kaya yung bisa na yan, ang masasabi na yan, kaya yung nagsisabi, ay sinasabi na akong bisa ko, taong bayan. Taong bayan. Abante, taong bayan. Hindi, taong bayan. Kaya yung nagsisabi, Lisa, umul. Lisa, umul. Penares, umul. Wala lang masasabi ko. Wala lang masasabi. Kasi kahit pa lang nila, hindi ko tinatawag na dapat yun. Kasi tatay ko babaw. Hindi ko sasabi ko pwede, hindi ko sasabi ko pwede. Kaya ko kami yan yung nangyayari. Napakasimple ang hindi natin ito. Maganda siya sa matalino ko. O ngayon, ano sinasabi mo, ano? Yung ang mga kailangan ko dito, pala yan? Bala? 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 Hindi na ganyan mo. Sasabihin mo, tapos mo siya ibigay ko naman mo eh. Napakabata na yung nagagawin. Sinipit ka na nagkakaling ito, di ba? Ang hindi ko sa Ilanis, dami na kasi mo eh. Pero may lang naman, hindi mo sinabi, may power ko, pero alam ko lahat, hindi mo mayayari. Hindi mo mayayari, alam mo lang. Wala akong masasabi, hindi mo mayayari. Hindi mo mayayari na mayayari. Okay. Kaya lang, sinunod lang siya. Hindi ka talagang mag-realize. Hindi ko mag-realize. Kaya binabasa ako. Yung mga kapagawin. Kung yan ang masasabi mo, sino malakas? Sinabi ko, malakas si Marcos. Nakikita ko malakas. Hindi ko sinabi mo dito si Marcos. Kahit nabili na. Sa akin, kasi gusto ko sa siya. Ang totoo na, kaya hindi ko sa siya. Nagpakita siya na nagigit na si Roma. Aktivisa ko mga ayaw mo yan. Pero aktivisa ko sa mga mga ayaw. Aktivisa ko sa sarili ko. Pero hindi niya sa mga nabigit. Ito, hindi na ako na nagsasaw. Kasi kung hindi na ito, ito ako, magaling ang Diyos. Kasi kung magaling ako eh, parang dahil ang sisipan ng taon, pagkakamawa ko ng tulog. Yan, kaya ako binabasa sa mga kilala ko mga basara. Kaya ito hindi ko eh, bakit ako hindi ko sinabi ko lang. Pero yung mga nagigit sinabi ko, ano hindi ko eh. Ang sabi ko lang, para sa akin, sa sayo, sa bibigyan na. Pero ang mga tayo, at ako ko rin, sumasama sa mga klase. Kung hindi ko sa ito, ang hindi natin ito, kung hindi ko sa ito, hindi ko naman sige! Ililin mo sa inyo yun! Hindi yan! Hindi na ako na sisipin mo na sa inyo. Tayo na ako. Bakit? Yung sisipin mo na pinili, nasa ito na dahil na yun. Dahil, ano sa akin? Dahil yung sasabi ko, kaya mo sasabi mo na. Sinasabi ko naman ito. Ano na yun? Kaya, ano lang. Kasi ko, kasi kakakalin na yung ibig sabihin sa ano ay ito. Ay, gulo! Gulo! Ano na ako na namin sa pera? Umakit ka dito mo sa sinabi mo. Pagkakalit si Sarah. Yun ang alam ko yun ang nababasa ko. Dahil kung madami may uwi na alam sa madami naman sa lalaki. Alam natin, hindi tayo pangit at mayabang tayo sa natin, alam natin hindi. Kasi alam ko pangit dito na alam. Hindi nila kami para sa wala. Basta may nila ako, sasabihin ako, nakikita ko lang. Kung ano yung nangyayari. Bago ko, para sa akin. Huwag naman sa akin ang gulo. Isahin nyo lang para kung saan nakapagpipit. Ayun! Kaya nga nagpapalipit sila, dahil nga sila, meron mo lang sa sila ng kusyo, mabasa na yan, kusyo sa mga yan, kusyo sa lalas na yan. Pero alam ko, kung ano yan, hindi naman ako, dahil alam nila, babawasan yung budget nila. Alam
Talagang binibigyan ng budget, di ba? Hindi mo lang sa sabi ko, yung isang vlogger ko, pinangalan mo, o yung magdala mo, wala kang binibang batas, nakaupo dyan. O alam mo naman yun, nag-iip ka ng firma. Kayo yung pera naman, gagawin mo pera ng taong bayan yan. Totoo. Hindi na naman namin kasi alam na nila, ginagawa nga nila, pulili ka. Kaya nga sinasabi ko, hindi ko masasabi naman, idadagdagan ko siya talaga yun. Yung nakakaalim talaga ng nakakakulap, nakakadalawang ito yung ano siya yung manang to. Hindi na buka talaga sinibigado. Ilan ito kaya na sinabi ka, hindi na naman ito, alam mo pa ng alos, bumili na ako ng bibigyan na lalagay sa sasabihin yung yapak ni Tatay Digong. Wala na ako. Hindi, sasabi ko yung bibigyan ko, kasi lahat sa akin, panyagan mo, Maramos, Makoy, Noya, Manonoy, Aquino, Joseph, yun na, bibigyan na ako ng uy, maganda to. Kaya hindi mo ko sige, nalala mo sa sisira. Wala na, bibigyan mo naman. Kaya naman sa akin, yung mga sana, bulan. Ang dami na bibigyan ko ng bibigyan eh. Pero naman ang mga bibigyan bakit. Pero, ay, di mo yan pa, mali. Kaya naman hindi mo tuloy sa hawak nila yung ano. Pero naman ang bumalik ka dyan, hindi mo yan pa. Pag-usapan natin yung mga sinasabi ng mga ano yan, mga budget. Ano yung inakalaw niyo ni Sara? Una ba kayo? Debit, 125 million, baka na natin kayo yun eh. O nakakit mo sa lulo, hindi ko sa dete. Pero ako, hindi ko. Ano lang? Kahit hindi ka naman. Ito mo kung nakita sa ano, sinisip ng bata. Duterte, hindi ko na yan. Hindi. Kasi ako, hindi ko sa yan. Dahil malakas sa tatay ko. Oo. Ano ba? Ano ba? Ano naman yung mga pwede ba tayo digilin? Hindi na dapat, hindi na naman siya, nakikita naman natin. Umpisahan mo sa tura. Umpisahan mo dito, hindi ba nila, ang dami na dito sa dito, kung talaga yung pinag-asaya para nakalinis. Saan ba sa inyo? Pangalawa, mga ebot, hindi mo lang ba? Mga tulay, mga pinag-pinag na tulay. Sige na pa lang ginawa ng wala. Hindi mo ano ba yun? Ako pa naman pagkakam eh. Dahil yung mga brother, ako naman magtatanong sa mga brother ng mga journalist. Ako naman ginawa ng mga wala, ano yung mali? Pero yung mga nalita nyo, pati yung bridge, yung tulay sa bukala ng bridge, kailangan ko dito naman. Ang puta na. Sayang na talaga nalibig na yan, sayang na bukas. Kaya natatawan tayo. Kasi sa'yo kung mag-init, pero iba na lang mag-init, kung mula ang bibig sa akin. Kaya alam mo na, ginagalaw mo na dahil magdala na lang sa siguro. Pero mga araw, pero kung salita. Kasi ganyan ako sa ganyan eh. Ibig sa ako araw. Sayang na lang sa mga brother na nakakasarap sa amin na makasama na Pilipinas ngayon. Ang ito ko masasabi sa sarili ko. Ano yung masasabi ko? Maganda na yan. Ano yung ganyan? Ano yung kasi na, kasi sabi ko na nabigyan na yung mga nabigyan na mali. Yung mga nabigyan na mali. Ano yung masasabi ko? Susunod lang. Pera. Di ko kumakain ng mga videos sa mga susunod lang. Diba? Yung sa talo na, hindi. Parang mga ulul. Kaya naman sabi ko lang, sige man. Sabi ko mga sa'yo, hindi mo kayo, pag-aaral mo kayo, nagkasakit naman kayo. Yung mga katagal na maliit lang. Huwag naman sa atin yung isang hila ko, huwag naman sa atin. So yung mga banateros, no, ang tindi nun, no, malaking sampal yun sa mga loyalista. Siguro gigil na gigil yung mga loyalista na ano, no, na habang pinapanood nila tong video ni Tatay. Ang tindi ng banat ni Tatay, talagang sagad hanggang buto eh. Talagang ano eh, talagang mukhang, alam mo yun, yung talagang real talk na real talk. Real talk pa siya sa real talk eh. Pero kahit ganun yung pagkakasabi ni Tatay, yun po talaga yung katotohanan. Masakit lang talaga pakinggan yan para sa mga loyalista. Pero yan talaga ang katotohanan na talagang hindi mananalo ang mga Duterte kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At lahat ng hinanaing ng bawat Pilipino ngayon ay yung mga katotohanan na sinabi ni Tatay dyan sa video na yan. Kaya sobra akong natutuwa na gusto kong ipapanood sa inyo para kahit papano mamulat pa po yung iba pang mga loyalistang tanga dyan na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa pamamalakad ni Marcos Jr. na kahit harap-harapan na silang niloloko. Alam nyo kamakailan lang may napanood ako na isang mainstream media na kung saan ay ibinabalita nila yung opinion ng isang kababayan natin na ano na tawag dito na alam mo yun na against kay Vice President Sara Duterte. Pero dito natin masasabi na talagang bayaran yung ibang mga media, no? Pero mo wala, hindi nila ibinalita to etong interview kay Tatay. At siguro talagang hindi nila ibabalita dahil sobrang supalpal na talagang sinampal ng katotohanan yung mga dilawang taye, yung mga dilawan dyan, yung mga kakampwet at yung mga loyalistang tanga dyan, di ba? Talagang sinupalpal sila ni Tatay. Ito partida to, talagang maniniwala tayo dito dahil loyalista talaga siya. Di ba? Talagang lihitimong loyalista
loyalista siya at talagang sinusuportahan niya si Marcos Jr. Sa totoo lang, marami naman na talaga din. Marami na. Mga banateros, mga kabiyahe, meron ako mga kaibigan na yung unang pagpasok ko nga sa politics world, unang pagpasok ko dito sa ganitong larangan ng pagbablog na mapatungkol sa politika, maraming nagalit sa akin, maraming mga kamag-anak, maraming mga kaibigan na mga nagagalit kasi nga bakit ko daw binabanatan itong si Marcos Jr. Pero nung bandang huli na-realize na rin talaga nila na talagang may talagang mali talagang kakaiba, talagang may pagkademonyo talaga itong administrasyong Marcos. Kaya kahit sila mismo na mga talagang tigahanga simulat sa poll ng pamumuno pa ni Marcos Sr. hanggang ngayon na napalitan na or naging presidente niyang yung anak niyang bangag ay talagang sinusuporta nila. Pero nung mga kalagitnaan ng mga 2 years or 1 magti 3 years na na pamamalakad ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas, doon na sila na napukaw yung kanilang mga kaisipan na hindi talaga tamang suportahan at talagang maling-mali na yung ginagawa ni Marcos Jr. sa bayan natin biruin hindi ko na siguro ulit-ulitin, di ba? So sobra na talaga kasi din, kaya hindi natin masisisi yung ibang mga loyalista na kung bakit yung ibang mga loyalista ay naliliwanagan at bumabaliktad na rin ngayon at ayaw na rin sa pamumuno ni Marcos Jr. Kasi obvious naman kung tayo na yung mga bayaran lang talaga yung puro deny dyan, pero kung talagang hihimayin nyo lahat, talagang obvious naman na yung pagiging hayop ni Marcos Jr. Alam nyo, sa totoo lang, katiting lang, hindi wala nga talagang pakialam sa atin yan Una-una, hindi naman naghihirap yan. Ipinanganak ng mayaman yung mga hayop na yan. Kaya yung hirap ng bawat Pilipino ngayon, hindi nila nararanasan or hindi nila nararamdaman yan. Kasi nga, hindi naman sila dumanas ng kahirapan. Diba? Hindi yan katulad natin hindi yan katulad nila, Pastor. Ito na lang, ihalimbawa natin si Pastor sa usapang kahirapan. Yung KOJC, si Pastor, nagsimula yan sa walang-wala, 'di ba? May nabasa pa nga ako sa mga libro na ibinigay nila sa akin na talagang ang pagkain lang nila nilagang saging, nilagang kamote, yung gulay, 'di ba? Si Pastor, tinitiis yun, walang problema kay Pastor yun, basta makapagbahagi siya ng kautusan ng ating Ama na maipaliwanag niya ng maayos at magturo siya ng katotohanan na utos ni Ama sa bawat Pilipino. Tinitiis niya yun, diba? Yun yung tinatawag na talagang may connection sa bawat Pilipino, yung taong nagsimula sa walang-wala hanggang sa nakuha niya na yung, alam niyo, sa totoo lang, sobrang katulad ngayon na malapit na magbukas ang kingdom na meron pong 75,000 seater sa kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganyang kalaking indoor arena sa bansang Pilipinas. So sobrang